ito yung pangatlong pangitain na kung saan, imagine niyo po ito, no? Para magkaroon kayo ng imagination patungkol sa gospel na ang sabi doon, ako'y nasa isang lugar na napakadilim. At doon naman po sa unahan ay meron pong napakaliwanag. Ang sabi, meron na pong hangarin na puntahan ang liwanag na yon at kung ano mayroon sa liwanag na yon. Nakita ko po yung sarili ko naglalakad papuntang liwanag na yon. Pero nung ako po'y bandang kalagitnaan na, mayroon naman pong lumabas na dalawang demonyo mula sa kaliwa, mula sa kanan, gusto akong hadlangan. Pero nakita ko yung sarili ko, naglalakad na parang robot na hindi lumilingon sa kaliwa at sa kanan. Hanggang sa magkalapat na halos ang aming katawan ng demonyong yon at nawala po ang vision. At ang sabi ng Holy Spirit na naririnig ko sa aking pandinig, magpatuloy ka kahit anong mangyari upang makita mo at malaman mo kung ano meron sa liwanag na yon. At kunting sharing lang, no? Maring mahiwagaan kayo at hindi marok ng inyong isipan dahil ang pangitain, ito po ay isa sa spiritual gifts ko po mula pa noong 2002. Pero hindi pa po ako nag-El Shaddai noon. 2006 na po ako nagsimulang mag-El Shaddai. Ngayon po, ang pangitain, sabi nga, pagdating ng panahon, ang inyong mga anak ay makakakita ng mga pangitain. Pag dumating ang Holy Spirit sa kanila. Ngayon, ang iba, maring maniwala, maring hindi, at maring yung iba nakakakita ng pangitain, sinasabi nila, nakita ko si Kristo, nakita ko ang Diyos, nakita ko si Maria, nakita ko si Ninyo. Tanungin mo muna, kumain ka na ba? Baka na naginip ka lang. Yun po ay tawag doon, apparition po yun. Na ibig sabihin, yun ay presensya lamang ng Diyos. Yun ay parang projector lang. Hindi siya mismo dahil hindi pwedeng makita ang Diyos ng mukhaan. Dahil sa kanyang kabanalan, mamamatay ka. Dahil tayo po'y tao pala. Mayroon nakakita kay Lord, si Moises, pero likod lang. Sa lumang tipan, likod lang. Parang kidlat lang dumaan. Pero sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin ay nasa aking Ama. Ang nangyari sa akin, yun ay halimbawa ng katulad ni Apostol Pablo. Pero ang taong nakakaranas ng vision, wala siya sa sarili niyang kamalayan. Wala siya sa kanyang ulirat. Pagkatapos ng pangitain, masasabi mo, wala, ano yun? Kakaiba yun. Saka mo lang mapagtanto sa isip mo na ikaw ay nakaranas na ng pangitain. Ngayon po, ito po ay isang napakagandang kahulugan ng pangitain. Ang dilim ay simbolo ng lumang buhay o makasalanan, kawalan ng pananalig sa Diyos, kabiguan at pagkapuot. Samantalang ang liwanag naman ay may simbolo ng pananalig sa Diyos, bagong buhay at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa katotohanan at nagsisikap na magpakabuti. Kaya tulad ng pangitain mula sa dilim tungo sa liwanag, o mula sa makamundong buhay tungo sa pagbabagong buhay, kahit anong mangyari o hadlang ng demonyo na nag-iimpluwensya sa tao na maging kasangkapan, ito ay nagiging hadlang sa mga taong nais magbago. Ang demonyo ay maaari ring gamitin ang mga sitwasyon tulad ng kaliwat ka ng problema upang hadlangan ang mga gustong bumalik loob. Kaya sabi ng banal na espiritu, magpatuloy ka kahit anong mangyari upang makita at malaman mo kung ano ang meron sa liwanag. Huwag matakot na magbago ng buhay.
Dahil sa kabila ng ating mga takot, kailangan natin ng pagbabago. Ang Diyos ay nagbibigay ng kakayahan upang magtagumpay. Tulad ng sinabi sa 1 Corinto 15:27, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi rin ng Panginoon sa Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. At sa Efeso 5:4, dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya congratulations kung nasa liwanag ka na, dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang iyong totoong tagumpay. Dahil kung si Jesus ay nagtagumpay, tayo rin ay higit pa sa mananagumpay. Amen! At para po sa susunod na video, pang-4 at pang-5 pangitain, abangan na lang po. Kaya like, subscribe, share at comment. Ang inyong lingkod at kaibigan, si Bro Gabby Roberto Opeñano. Maraming salamat. God bless us more po. To God be the glory.